pagbaha ng tubig sa Marikina River, inanod at bumangga ang ilang barge at bangka sa isang tulay sa Pasig City. Dahil hindi magkasya, na-stuck at sumabit sa F. Manalo Bridge ang ilan sa mga barge. Nasira ang isang bahagi ng tulay. Ayon kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro, galing sa barangay Barangka ang mga barge. Nasa 20 crew na ang na-rescue ayon sa Pasig CDRRMO. Sinarado na rin ang tulay sa mga motorista. Tulong-tulong na sa pag-akyat ng mga gamit ang mga staff ng UERM Medical Center. Lubog na kasi sa baha ang unang palapag ng ospital, kabilang ang emergency room. Ang ambulansyang yan, hindi na rin nagamit dahil nakalubog na rin. Sa ngayon, nasa second floor muna nananatili ang mga staff ng mga binahang bahagi ng ospital. Dahil sa matinding epekto ng bagyong Karina na pinalakas pa ng habagat, isinailalim na sa state of calamity ang ilang lugar sa bansa, kabilang na ang Metro Manila. Utos ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno, tutukan ang mga apektado ng pagbaha. Sa Quezon City, mahigit 14,000 na pamilya na ang inilikas. Kabilang na ang mga namamalagi ngayon sa isang evacuation center sa Katipunan. May report si Von Aquino. Inabot ng hanggang bewang na baha ang labas ng San Antonio Elementary School na evacuation center ng Barangay Katipunan, Quezon City. Bagaman humupa na ang baha pasado alas 6 ng gabi, hindi pa rin binuksan ang kuryente sa evacuation center. Kaya naman nagtiyaga sa dilim ang mga evacuees. Kwento ng ilang evacuees, ang ilan sa kanila ay nakatira sa tabing ilog. Ang mga mister daw nila ang nagbantay sa bubong ng kanilang mga bahay para bantayan ang kanilang mga gamit. Uuwi na lang daw sila kapag humupa na ang baha, pero sa ngayon, tiis-tiis muna. Nabasa rin ang sahig ng court kung saan unang itinirik ang mga tents ng mga evacuees. Kaya naman inilipat sila sa stage at sa ikalawang palapag na classrooms. Mula rito sa Quezon City, Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumaob ang isang rescue boat habang nagsasagawa ng rescue operations sa Marikina City. Ang sitwasyon doon sa live report ni Bea Pinlac. Bea? Sandra, ligtas na nakita ang 14 na sakay ng tumaob na rescue boat sa barangay Santo Niño, Marikina bago mag-alas 8 ng gabi. Kinumpirma yan ng Marikina Disaster Risk Reduction and Management Office, lahat ay ligtas kabilang na ang 8 residente. Tumaob sila matapos sumabit ang rescue boat sa poste ng street sign na nakalubog sa tubig. Samantala, nakataas pa rin sa ikatlong alarma ang level ng tubig sa Marikina River at kasalukuyang nasa 18.3 meters. Bahagyang bumaba na ito matapos umabot ang level ng tubig sa higit 20 meters sa kasagsagan ng ulan kanina. Nagpatupad ng forced evacuation sa mga residente nang tumaas ang level ng tubig sa third alarm. Samantala ngayon, Sandra, medyo hindi na gaano kalakas yung ulan. Ambon na lang ang nararanasan natin dito. Pero binabantayan pa rin yung pag-akyat o pagbaba ng antas ng tubig dito sa Marikina River. Yan ang latest mula rito sa Marikina. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. At kaugnay niyan, makakausap natin si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Good evening, Mayor. Magandang gabi sa atin at sa mga nanonood at nakikinig. Mayor, yung report po ni Bea, medyo mataas pa no, yung level ng tubig sa Marikina River. Kumusta na po ngayon? Talagang baha pa po ba ang maraming lugar sa Marikina? Baha pa rin ang maraming lugar, 18.5 meters. Bumaba ito buhat 20 meters kaninang alas 8 ng gabi dahil tumila ang pag-ulan nung bandang alas 6 ng gabi. At makikita natin dahil sa pagtilang yon ay nabawasan yung tubig na dumadaloy o umaagos sa Marikina River. Ang isang kapansin-pansin kanina ay nasa 4,727 families ang nasa mga evacuation centers natin, 23,596 individuals noong alas 8 ng gabi. Pero ngayon habang lumalim ang gabi at ako nga, bago ko umalis sa evacuation centers, nakita ko tumaas ang bilang ng mahigit 1,000 pamilya at nadagdagan ng halos 7,000 individual ang nasa evacuation center ngayon. Nasa 5,845 families, 29,000 individuals.
marahil ay ang iba ay bumalik na para matulog o magpahinga sa evacuation centers at yung iba naman marahil nag-aalalang manatili sa kanilang mga tahanan dahil nga dumidilim at may pangamba na baka tumaas pa ang tubig sa baha sa lugar nila. Pero sa ngayon po, Mayor, at this time ay wala na ho tayong pinapa-evacuate mula dun sa mga areas of concern ninyo, lalo na po dun sa mga low-lying areas. Tama po ba? Tama yun. Kanina, nung dumilim, hanggang mga alas 8, alas 9, ay meron pa tayong mga iniikutang area para matiyak lang yung kaligtasan pa ng mga hindi nakipag-evacuate. Lalo na yung mga bedridden patients na naiiwan sa mga bahay o kaya mga maliliit na bata na pumasok ang magulang kaninang umaga, bumalik nung bandang hapon na o magagabi na at natagpuan nga nilang flooded na yung area nila. Opo. Ngayon dahil bumababa yung tubig, nakikita natin na mas nagiging ligtas na rin yung mga lugar na kanina ay nag-evacuate yung mga tao. Okay, Mayor, kanina sinasabi po nung iba talagang nanumbalik daw yung alaala nila dun sa Ondoy, yung nangyari kanina. Ano po ba sa tingin niyo yung pinagkaiba sa pagtugon natin ngayon kaysa noong Ondoy? Yung protocol natin sa mga evacuation centers ay nabago. Mas marami tayong evacuation centers na binuksan ngayon. May mga areas tayo ngayon dedicated para sa mga PWD, sa mga vulnerable sector, yung mga bata, mga buntis na mga bagulang, yung may mga edad. Pangalawa, yung pagtutulungan ng buong komunidad nandoon. Mas may coordination na ngayon. Alright. Pati yung whole of government approach ay nakita rin natin kanina. Yun nga lang talagang new normal to eh. Iba yung data na Ayun. ng rainfall count at yung haba ng pag-ulan. Nung Ondoy, 6 na oras ng umulan eh. Ngayong mahaba panahon po, na to, no? mas mahaba. Pero yung volume ng rainfall count ay katulad nung sa Ondoy. Ito yung nakita namin. Kaya nga, kanina magpulong kami sa Metro Manila Council. Ang nire-request natin sa Pag-asa, lalo na, yun ang forecasting na naiko-coordinate at yung data na kailangan makita ng mga LGU. Katulad namin, kami nasa downstream, isang downstream community kami. Sana makita namin din yung data na nangyayari doon sa upstream area, yung paligid ng Marikina, lalo na sa upper Antipolo area. Dahil kung ano yung nangyayari ron, kung malakas ang pag-ulan, yung tubig, bumababa at dumarating dito sa Marikina. Yes. Opo. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Magandang gabi muli. Marikina Mayor Marcy Chodoro. Walang pasok bukas sa lahat ng eskwelahan at tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila, Region 3 at 4A. Utos po yan ng Malacanang. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang work at class suspension sa mga lugar na yan ay makatutulong para sa pag-rescue at pagtulong ng gobyerno sa mga binaha. Para naman sa mga pribadong kumpanya at opisina, nakadepende na sa kanilang pamunuan kung magsususpindi rin sila ng pasok. Kaugnay ng malawakang pagbaha sa Metro Manila, makakausap natin si Metro Manila Council President and San Juan City Mayor Francis Zamora. Good evening po, Mayor Zamora. Yes, good evening po at maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Yes sir, halos buong Metro Manila po yata ang nalubog sa tubig. Ilang lungsod po ang apektado at gaano kalawak po yung bahang naranasan natin dito sa Metro Manila? Lahat po ng lungsod sa Metro Manila ay apektado except that yung mga kadikit po ng mga dagat ay talagang siyempre mas grabe po naging pinsala. Of course, Marikina, umapaw ang kanilang ilog. Kami po dito sa San Juan, 14 pong barangay ang tinamaan ng baha. Ngunit ngayon may medyo bumaba na sapagkat humina na rin pong ulan itong gabi. So
nag-declare na po tayo kanina sa Metro Manila Council ng state of calamity dito po sa National Capital Region. At mahalaga yan sapagkat mabibigyan ngayon ng pagkakataon ang mga local government units na makapag-release po ng Quick Response Fund galing po sa ating City Disaster Risk Reduction and Management Fund para ho matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Ano po assessment nyo do sa meeting nyo kanina? Considering na talaga pong naging malakas no, yung mga pag-ulan at malaki po yung volume ng tubig na bumaba no, sa Metro Manila. Pero bakit ganito na lamang po yung epekto? Considering na over the years naman po, since Ondo, nagde-develop po tayo ng mga infrastructure. Ano po kaya ang nangyari? Hindi pa rin ho ba sapat yung mga actions natin? Base po sa information na natanggap natin kanina, and this is also from Pag-asa, yung rainfall po ngayon ay talagang abnormal. No? Hindi ito normal na rainfall, kumbaga katumbas ng ilang linggong pag-ulan ang naranasan po natin ngayong araw. Kung kaya talagang lahat po ng lungsod sa Metro Manila at ganun din po na iba't ibang reyon sa ating bansa ay nakaranas po ng pagbabaha. Kaya ang importante naman po rito ay kumikilos po ang ating gobyerno. Both the national and local governments are moving para nga ho talagang natulungan ang ating mga mamamayan. Sa San Juan po at sa Pangkalatan, kung nakakatanggap po kayong report para sa Metro Manila, kamusta naman po ang ating evacuation center? Sapat po ba at may sapat po bang supplies? Dito po ako ngayon sa San Juan nag-iikot at we have more than 1,500 evacuees. Meron po kami isang main evacuation center at mga satellite evacuation centers. Mabuti ho, tumigil na pong ulan ngayong gabi kaya mas nakakagalaw na po ang ating mga mamamayan. At ito nga po, nagpapakain po tayo. Sinisigurado natin meron silang maayos sa matutulugan. Nagre-rescue ho kami kanina ng mga na-stranded sa loob mismo ng kanilang mga bahay. No? At likas nga sa ating mga evacuation centers. At as early as this morning, talagang sinabihan ko na aking mga mamamayan na dapat umalis na po sila sa kanilang mga tahanan kung sila po ay nakatira sa mga mabababang lugar. Sa mga lugar po na mataas pa ang tubig at kung sakaling umulan pa ngayong magdamag, saan po pwedeng tumawag o humingi ng tulong ang mga nangangailangan ng rescue? Meron po tayong hotline na 137-135. Tawag lang po kayo kung kailangan niyo po ng tulong. At ganoon din po sa Makabagong San Juan Facebook page at ganoon din po sa Mayor Francis Zamora Facebook page. Round the clock po may nagmo-monitor po niyan at lahat po ng humingi ng tulong o rescue ay binabato po natin sa ating command center at operation center para ho sila ay mapuntahan ng ating kapulisan pati ng mga bombero at ng ating emergency responders. Maraming salamat po, Metro Manila Council President and San Juan Mayor Francis Zamora. Ilang malls sa Metro Manila ang magbibigay ng libreng parking ngayong gabi. Para yan sa mga maapektuhan ng baha. Kabilang dyan ang Vista Malls, SM Super Malls, Ayala Malls, Robinsons Malls, Mega World Lifestyle Malls, Araneta City at iba pang establishmento. Ang mga makikipark ay pwedeng kumonekta sa Wi-Fi at makicharge ng phone sa charging stations ng malls. Bukod sa free overnight parking, maaari rin daw makigamit ng restrooms. Buong magdamag po bukas ang LRT1 stations para magsilbing silungan o temporary shelter. Bilang tulong yan sa mga stranded commuter, lalo na yung mga hindi makakauwi dahil sa baha. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, lahat ng 20 istasyon ng LRT1 ay mananatiling bukas kahit wala ng biyahe ng tren. Pumunta lang daw sa mga waiting area sa loob ng istasyon at sundin ang gabay ng mga security personnel. In-extend din kanina ang huling biyahe ng tren hanggang 10:15 p.m. bilang tulong sa mga pasahero. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.